Hello, good morning guys. Kasapong Luzon, Visayas, Mindanao. Nandito naman ako sa araw na ito ngayon. Magpakita naman o konting tips, konting kaalaman na karanasan ko, pinagdaanan ko tungkol sa pag-alaga ng ating mga sisiyo na palakihin natin, gawin natin mga panglaban. Ito siya kasapong magpakita ko sa pruiba sa inyo sisiyo dahil ang topic natin ngayon tungkol sa pagpalaki natin na manatiling malusog, malakas ang pangatawan sa ating mga alagang sisiyo. Bago ko ipagpatuloy yan, ipapaliwanag ko sa inyo ang purpose o dahilan bakit pinakita ko ngayon sa inyo ang actual na paggawa ko ng isa kasisiyo. Magpasalamat muna ko sa inyo lahat sa aking mga subscribers. Thank you sa inyo, sa aking mga followers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyo lahat sa pagsubaybay sa aking channel, sa aking YouTube Radio Masang TV. Ito siya ang pinakasampol ko. Kasi kahapon ang pinapaliwanag ko sa inyo tungkol sa pagpili, sa quality, sa pagpormahan, sa pagpwisto sa paa sa ating gawing mga gagamitin mga panglaban na mga manok, yung diretso ang mga paa. Itipaliwanag ko sa inyo, ito sisiw pa lang siya. Pagmasdan nyo mabuti, yan, o tingnan nyo, matigas, iangat ko, yan, quality ito. Sarili kong pala, tingnan yung pagmumukha, grease ito siya, anak ng inahin ko nga Hats Grey. Siya. Tingnan nyo, panoorin nyo mabuti. Sisiw pa lang ha, dapat malambot sana ang paa niya. Oh. Ang angat niya hanggang dito lang, pantay buntot lang. Kung pipilitin ko yan, tingnan nyo. Ang tigas, di ba? Mayroon talaga na manok na hindi umabot ng yan totoo. Pero quality ito. Manalo pa naman din ito pag ilaban. Pero kailangan ito, sanayin nyo kayong nag-alaga habang sisiw pa o kaya kung sinabi ko naman sa inyo sa unang mga videos ko, kung may sapat na panahon kayo, kung wala kayong ginagawa, turuan nyo himasin yung maiangat natin. Yan, unti-unti, huwag nyong pirsahin hanggang dyan muna, kasi kung pirsahin nyo baka madisgrasya pa, masira ang dito niya, butong sa paa. Yan, hanggang ganun lang muna siya. Hindi siya makatutok ng sinabi ko sa inyo na 1 o'clock. Yan ang totoo. Ito siya. Matigas ko. Sisigaw kapag persahin ko. Yan Yan ang totoo. Yan Hindi siya makatuwid ng diretso. Ito magpakita kong sample. Pruiba sa inyo yung mas malaki na sa kanya. Ito, tingnan nyo mabuti, malaki na sa kanya. Ito siya. Parehas na talisay ito, Chris. Tingnan nyo ang paa, pag iganon ko, 1 o'clock agad, yan. Kabila, iganon ko lang, susunod agad. Hindi sumisigaw. Diba? Malaki na nga ito sa kanya. Yan sinasabi ko sa inyo, nasa pagpili natin yan. Totoo yung sinasabi ko sa inyo, kung susubukan nyo, iganon lang nyo yan. May matigas talaga, tulad ng sisiyo mas pa. Yan ang totoo, yan. Ganyan. Kaya sa pagpili ko, sinubaybayan ko na yan. Ang ginagamit ko ng mga manok, pinapagulang ko, nagagamitin ko sa mga panglaban, yung piling-pili ganyan. Hindi kay bukod na, kasi karamihan naman talaga sa mga quality nga manok, nga hindi naman Tagalogin, hindi naman ipit. Dikit naman talaga ang sipit-sipitan, karamihan yan, o kaya isang daliri lang ang pagitan yan. Tapos, ang katawan nila bulto, sakto sa sukat, tinan yung paa, kahit sisiw pa lang, pero maganyan. Hindi katulad itong isang sisiw ko, nga itong maliliit to siya, na matigas hanggang ganun lang. Mahirapan ako nga
idiretso nga ito nakatutok na kaganon dito. Ito katulad nito. Yan. Ito pinakapaliwanag ko na sa inyong mga baguhan. Yun matigas na igarog ito ang bilis. Yan, dapat nakaganon ang forma niyan sa paa ha. Hindi yan napipilay. Yan. Ito ang dugtong po nung mga i-upload ko na kulay at saka pula. Yan. Yan siya. May ilan-ilan talaga. Katulad nung sisiw na yan. Isa lang ang nanay nila. Pero lumalabas na matigas ang paa niya hanggang dito lang ito. Ito siya. Ang tinawag na turuanan. Yan o. Oh, matigas. Oh, hanggang dito lang. Hanggang ganun lang siya. Hindi katulad ng isa nga. Kung pipirsight natin yan, unti-unti lang to, dahan-dahanin nyo na lang kung mayroon kayong ganito. Yan ang pinakasampung prueba ko sa inyong na kaalaman ko na bukod sa pagpili natin sa linya dahil sa tingnan nyo ang pagmumukha. Yan, kayo nang maghusga aking mga subscribers, aking mga followers, aking mga viewers. Tingnan nyo ang pagmumukha sa sisiw ko na yan. Pero dito naman siya, para sa akin, dito nagka-problema sa pagganyan sa paa. Hindi nakawan uklak, hindi nakadiretso. Tulad nito nga, malalaki na siya, pag iganon ang lambot. Maganon agad. Yun hindi. Di ko naman din pwedeng pipirsahin muna yun. Unti-untiin ko lang yun o himas-himas pag ganyan. Ito walang himas-himas ito ha. Kailangan kung mayroon kayong maranasan talaga sa inyo, kasi tinuturo ko na talaga to sa inyong, sa aking taga-subaybay dito sa aking channel, sa aking YouTube Kaliyaw Kasabong TV, para sa inyo tong mga aking solid na subscriber, nag-subscribe sa akin at sa aking mga followers, aking mga viewers. Kayo lang nakakaalam nito. Kaya huwag niyong sayangin ang pagkataon, subaybayan niyo ang aking mga gi-upload ng mga videos, kasi dito nga paraan may malalaman talaga kayo, kasi unti-unti kong ituturo dito ng libre sa aking channel ang aking kaalaman tungkol sa pagpili o paano mag-alaga, paano pagparis-parisin ang lalaking babae sa isang kalinyada na makamit natin ang lamang sa panalo kaysa talo, pagkatapos sakto sa sukat, lahat-lahat yan, pati sa bulutong na sakit o sipon, simple lang yan, ituturo ko rin sa inyo. Mayroon na akong na-i-upload na mga videos tungkol sa sakit na bulutong, paano kung ginagamot yan, anong pamaraan, yung sipon na nasa loob, nakalabas, mayroon na yan. Kalkalin na lang yan, isa-isahin nyo ang mga unang mga upload videos, mapanood nyo, lalo na kayong mga baguhan pa lang, na pagsimula pa lang o alaga ng manok. Mayroon kayo doon na mapanood yan ang pwede nyong susundan. Kung maniwala kayo sa akin, walang mawala sa inyo. Yan totoo. Mas lalo pandadami ang mga alaga ninyong mga manok. Walang masasayang. Kung susundan nyo na lang ang mga i-upload ko mga videos. Tulad nito na lang. Sa iba, hindi pa ito siguro na ituro sa inyo. Ako pa lang. Kasi ang tinuturo karamihan, quality, maliit ang ulo, bulto ang katawan, yung iba silong ang tawag dito sa sakto sa sukat, dikit ang sipit-sipitan, linyadang quality, linyadang winning line. Yan ang madalas yung marinig tinuturo sa inyo. Pero hindi, bihira lang siguro nagtuturo sa paa sa manok. Madali nyo yan masubaybayan kung may mga sisiw kayo. Ganito palang kalaki, isa-isahin nyo yan. Ganunin nyo lang sa isang daliri muna. Mayroong matigas talaga. Pero ito, ang gagawin ko nito, himas-himasin ko, tuturuan ko siya nga maiangat, maitaas ang paa niya tulad dito. Ito, yan. Ito ang mga manok na hindi na kailangan pa nga tuturuan ang mga paa nila, dahil ito kaugalian na talaga nila sa kusturan na sa pormahan sa mga paa nila na mahusay itong bumato og palo. Sa liparan man yan angatan, kasi ang paa nakaganon, sinasabi ko na sa inyo. Ang laro nito talagang
maasahan kung sa pagpili. Pero ulitin ko, dito sa pagsusugal kasi sa labanan sa manok, mahiwaga. Hindi tayo makasigurado din kahit anong pili natin. Pero pinaka-advantage, pinaka-maganda sa pagpili sa manok talaga nga hindi tayo mapag-iwanan, hindi tayo puro talo. Kapag marunong talaga tayo sa lahat na bagay-bagay nga makiramdam, makialam tungkol sa pagpili, sa tamang proseso sa pagpili sa manok ng manglaban. Sarili ko tong opinion, sarili kong karanasan, sarili kong ma-experience paglaban sa manok. Dahil sa edad ko na ito, mula bata pa ako naglalaban-laban ako ng manok, nasubukan ko na lahat ang forma sa mga paa ng manok. Ipaliwanag ko pala sa inyo yung pasukunti, kabig, okay lang yun. Mananalo lang, depende lang sa taga-tari o kayo mag-tari mismo. Kayang-kaya yan. Yan totoo. Kasi ako nakapagtari na ako ng mga diferensyang paa. Madali lang yan. Pero ang pagano na manok, okay naman tarian niya yung ganun lang, katulad ng sisiw na yun. Kaya lang, karamihan ng kinakapos ang palo. Pagdating sa angatan, hindi siya nakawalak. Hindi makadiretso ganun. Kapag ganun, tukuran yung banggaan. Yun. Kasi nakaganon lang ang paan niya. Hindi nakaganon. Maunahan siya pagdating sa banggaan. Matamaan siya, maunahan niya. Totoo. Yan lang, hanggang dito muna ako. Bukas naman tayo uli. Iba naman topic ipaliwanag ko sa inyo. Basta, masasabi ko lang sa inyong mga baguhan pa lang. Subaybayan nyo na lang, araw-araw, ang i-upload kong mga videos. Kung mayroon kayong maranasan na sakit sa mga manok nyo, mga alaga, halungkatin nyo lang ang aking mga i-upload mga video sa aking channel sa YouTube, Kalyaw Kasabong TV. Baka mayroon kayong makita doon na aking mag-upload ng video yung tinuturo kung paano gamutin, lunasan ang mga sakit-sakit sa inyong mga alaga. Yan lang. Thank you sa pagpanood. Bye-bye.